3 linggong nawala sa Amazon jungle. Alam mo ba na ang Amazon rainforest ay tinaguri ang isa sa pinakamalalaking kagubatan sa buong mundo na may lawak na humigit kumulang 6 million square kilometers? Sa sobrang lawak nito, nanatiling misteryo ang lahat ng nasa loob. May mga mabangis na hayop, mga hindi pa natutuklasang mga tribo, at mga kwento ng mga samot-saring kababalaghan. Hindi mo alam kung ano ang susulpot o kung anong panganib ang nag-aabang sa mga bawat hakbang mo sa loob nito. Kaya isipin mo na lang ang takot at kaba ng isang Israeli adventurer na si Yossi Ginsberg nang siya ay napadpad dito. Ano ang mga nakakakilabot na pagsubok ng kanyang hinarap sa loob ng 3 linggong pagkawala? Makakaligtas kaya siya sa tila walang katapusang bangungot ng Amazon? Tara, pag-usapan natin yan. Sa likod ng pagiging adventurer ni Yossi Ginsberg, may isang karanasan noong 1981 na tunay na tumatak sa kanyang buhay. Sa edad na 22, matapos ang kanyang serbisyo sa Israeli Navy, hindi niya piniling magpahinga tulad ng karamihan. Imbes, hinanap niya ang kakaibang adventure, isang inspirasyon na nakuha niya mula sa librong Papillon ni Henry Charrier. Ang kwento ng pagtitiis at pagtakas sa mga matitinding pagsubok ang nagtulak kay Yossi na subukan ang bagay na extreme. Kaya lang sa paghahanap niya ng kakaibang karanasan, natagpuan niya ang isang pagsubok na higit pa sa kanyang inaasahan. Nagpunta si Yossi sa South America. Pagdating niya roon, hindi lang basta adventure ang hinanap niya. Gusto niyang makaranas ng isang kakaibang challenge. Bolivia ang napili niyang puntahan, isang bansa kung saan makikita ang malawak at misteryosong Amazon rainforest. Hindi ito pangkaraniwang lugar dahil puno ito ng mga parte na hindi pa natutuklasan ng tao at delikado ang gubat para sa kahit na sinong susubok pumasok. Ika nga, enter at your own risk. Sa La Paz, Bolivia, nakilala ni Yossi ang 3 iba pang travelers, si Marcus Stam, isang guro mula sa Switzerland, si Kevin Gale, isang photographer mula sa Amerika, at si Karl Ruprechter, isang Austrian na nagpakilalang isang geologist. Sinabi ni Carl na alam niya ang mga lihim ng kagubatan at may kaalaman siya papunta sa isang lugar na hindi pa napupuntahan ng iba. Isang araw sa La Paz, Bolivia, nagtipon ng grupo sa isang maliit na kainan kung saan nagsuggest si Carl ng isang exciting na expedition patungo sa pinakaliblib na parte ng Amazon. Ayon sa kanya, mayroong isang hindi pa natutuklasang village sa kagubatan na puno ng kayamanan at kakaibang experience. Exciting ang pagkasabi ni Carl, kaya lang nagdududa ang ilan sa grupo sa kaligtasan ng ganitong expedition. Ako, nakakapanghina ng tuhod. Kung ako yan, uuwi na lang ako at manunood ng jungle movies. Pero sa kabila ng mga pag-aalala, talagang desidido si Yossi sa idea. Excited siya dahil pangarap niya talagang matuklasan ang mga misteryo ng Amazon. Naiisip niya na maaaring ipamana sa mga susunod na henerasyon ang kwentong makukuha niya mula rito. Kaya naman, sa kanyang tapang at determinasyon, nahikayat niya ang iba pang mga nasa grupo na sumama. Parang isang typical horror movie plot, diba? Yung may kutob ka ng hindi maganda ang mangyayari pero tumuloy ka pa rin. Mula sa La Paz, naglakbay ang grupo patungong Apollo, isang maliit na bayan sa La Paz, Bolivia. Mula sa Apollo, pumunta sila sa Tuichi River at pagkatapos, nagpunta naman sila sa Asariamas, isang local village sa pagitan ng Tuichi at Asariamas River. Sa Asariamas, kung saan naninirahan ng mga katutubong Toromonas Indians, nag-stock up sila ng pagkain at supplies mula sa mga lokal na residente. Mula sa Asariamas, nagsimula silang maglakbay paakyat sa Asariamas River at tumawid ng mga bundok. Sinusunod ang mga sinabi ni Carl patungo sa isang ancient indigenous village sa kalaliman ng rainforest. Habang naglalakbay ang grupo sa gitna ng Amazon, naging matindi ang mga challenge ng kalikasan. Ang bawat hakbang, bawat paglusong sa ilog ay parang unti-unting humihila sa kanila papasok sa isang mundo na hindi nila kontrolado. Ang init ay parang apoy na sinusunog ang kanilang mga balat. Ang mga insekto naman walang tigil sa pag-atake at halos hindi na umalis sa kanilang katawan. Habang lumalalim ang kanilang paglalakbay sa rainforest, mabilis na nauubos ang kanilang supplies. Napilitan silang mangaso at kumain ng unggoy para mabuhay. Hindi ito matanggap ni Marcus. Ayaw niyang kumain ng unggoy, kaya tiniis niya na lamang ang pagkagutom at panghihina. Matapos nilang tumawid sa isang maliit na mountain range, wala silang nakitang palatandaan ng tribo na kanilang hinahanap. Imaginein mo na lang ang frustration nila
Noong mga panahong ito, matapos ang kanilang paghihirap, wala pa rin pala silang mapapala. Hanggang sa napagtanto nilang konti na lang ang kanilang supplies para ligtas pa rin sila na makapagpatuloy sa paghahanap ng sinasabing Ancient Indigenous Village. Sa puntong ito, nagdesisyon silang bumalik na lang sa Asariamas. Pagbalik sa Asariamas at matapos ang maikling pahinga, nagpasya ang grupo na subukan ng isang bagong plano. Nagsuggest si Carl na bumaba sila sa Tuichi River gamit ang balsa patungo sa isang maliit na gold quarry. Mula roon, plano nila magpatuloy pababa ng ilog patungong Rurenabaque bago bumalik sa La Paz. Sa tulong ng mga lokal sa Asariamas, gumawa sila ng balsa at nagsimulang bumaba sa ilog. Nang makarating sila sa pagitan ng Tuichi at Ipurama River, may sinabi si Carl na naging dahilan ng malaking conflict sa grupo. Ayon sa kanya, may delikadong bahagi sa ilog na may malakas na agos at malalaking mga bato. Sinabi rin niya na hindi siya marunong lumangoy, kaya ayaw na niyang magpatuloy. Sino ang hindi maiinis kay Carl matapos niyang mag-suggest? Siya pa ang unang susuko. Dahil dito, nagkaroon ng pagtatalo sa grupo. Napagdesisyonan nilang maghiwalay na lamang. Sina Yossi at Kevin ay magpapatuloy sa balsa pababa ng ilog, habang sina Carl at Marcos ay maglalakad na pabalik sa Apollo. Napagkasunduan nilang magkikita silang muli sa La Paz bago magpasko. Hindi naging madali ang paglalakbay ni na Yossi at Kevin sa ilog. Mabilis ang pag-agos ng tubig at sa bawat liko, tila may mga bago na namang challenges ang nag-aabang. Hindi na ito nakaka-enjoy na adventure kundi nakakakaba na. Kailangan nilang maging maingat at magtulungan hanggang sa isang iglap, nakita nila ang isang nakakatakot na bangin. Mabilis ang agos ng tubig dito at bago pa sila makagawa ng paraan, tumilapon na si Yossi sa ilog. Ito na nga ba ang katapusan ni Yossi? Nang mahulog si Yossi mula sa balsa, mabilis siyang inanod ng malakas na agos ng ilog. Sa kabutihang palad, nakalabas siya ng walang sugat. Pagkatapos bumangon, agad niyang inisip si Kevin at sinubukang bumalik sa ilog. Sa kanyang paglalakad, natuklasan niyang ang ilog ay bumabagsak sa isang mataas na waterfall. Dahil dito, kinailangan niyang maglakad paikot para malampasan ito. Ilang araw din siyang sumunod sa agos ng tubig. Umaasang matatagpuan pa ang kaibigang si Kevin. Sa paglipas ng 4 na araw ng paglalakbay sa kahabaan ng ilog, isang masaklap na katotohanan ang napagtanto ni Yossi. Nag-iisa na lamang siya. Wala siyang kasama, walang tubig at walang pagkain. Wala ring kagamitan para sa kanyang kaligtasan. Ang kagubatan ng Amazon na dati nagbigay sa kanya ng excitement, ngayon ay tila isang bitag na walang makalalabas. Sa bawat hakbang, ramdam ni Yossi ang init na tila nagpapahirap sa bawat galaw niya, habang ang mga insektong pumapalibot sa kanya ay walang tigil sa pagkagat na parabang ang bawat kagat ay kumakain sa kanyang natitirang lakas. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimula siyang manghina. Naging malinaw sa kanya na ito'y hindi simpleng adventure. Isa itong laban ng buhay at kamatayan. Naghahanap siya ng mga mapagkukunan ng pagkain kahit kaunti. Nakakakita siya ng mga berries at prutas sa kagubatan at paminsan-minsan ay nakakapulot ng mga itlog mula sa mga pugad ng ibon. Naghintay pa siya ng pagkakataon na makakuha ng pagkain mula sa mga unggoy na bumabagsak mula sa mga puno. Ngunit kahit anong gawin niya, patuloy na nawawalan ng lakas ang kanyang katawan. Sa kabila ng paghihirap, ayaw pa rin tantanan si Yossi ng mga pagsubok. Dahil pagdating ng 2 linggo, isang malakas na pagbaha naman ang biglang tumama sa lugar. Halos malunod si Yossi sa gitna ng mga rumaragas ang tubig. Ilang beses siyang nalunod sa putik na parang quicksand na handang ilubog siya at lunurin. 2 beses na muntik na siyang hindi makatakas. Pero pilit siyang umahon at muling nakaligtas sa bingit ng kamatayan. Sa mga sumunod na araw, wala na siyang makain. 5 araw nang walang laman ang tiyan niya. Tuluyan nang nauubos ang lakas niya at unti-unting nabubulok ang kanyang mga paa dahil sa fungi na kumalat dito. Kumbaga sa mga panahon na ito, katatagan na lamang ang bumubuhay sa kanya. Isang gabi, sa gitna ng matinding pagkagutom at pagod, may narinig siyang malalakas na yabag sa likod niya. Paglingon niya, isang jaguar ang nakatayo na titig sa kanya. Tahimik, ngunit handang umatake. Sabik ng gawing hapunan ang kawawang si Yossi. Wala siyang sapat na lakas at wala rin siyang armas para kalabanin ng mabangis na hayop. Buti na lang at nagawa niya pa ring dumiskarte.
Naalala niya ang mosquito repellent at lighter sa kanyang bag. Sa desperasyon, ginawa niya ang napanood niya sa isang James Bond movie. Binugahan niya ng apoy ang Jaguar gamit ang mosquito spray at lighter. Sa kabutihang palad, umatras ang mabangis na hayop. Sa maraming pagkakataon, muling nakaligtas si Yossi mula sa kamatayan. Ngunit naramdaman niyang hindi na niya kakayanin pa ng matagal. Dapat may milagro nang maglabas sa kanya mula sa mapanganib na kagubatan. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, nagsimula siyang makakita ng isang babae. Hindi niya alam kung sino ito, pero parang totoong kasama niya ang babae sa kagubatan. Sino kaya ito? Taong gubat? Multo? Diwata? Engkanto? O anghel na susundo sa kanya? Kinakausap siya ng babae at naging karamay niya ito sa mga oras na pakiramdam niya'y wala ng pag-asa. Ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Pero ang totoo, hallucination lang ito ni Yossi. Bunga ng kanyang sobrang pagkagutom, pagod at takot. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang gutom, init, mga hayop at ilang beses na pagkikipagbuno kay kamatayan, isang bagay ang hindi bumitaw kay Yossi: ang pag-asa. Buong tapang siyang lumaban dahil alam niyang hanggat humihinga pa siya, may pag-asa pa rin siya na makaligtas. Samantala, si Kevin ay sinuwerte at nasagip ng mga lokal na mangingisda. Dinala siya pabalik sa La Paz, kung saan agad siyang nagtungo sa mga konsulado ng Israel at Austria para humingi ng tulong sa pag-oorganisa ng isang rescue operation. Nang dumating siya sa Austrian consulate, isang nakakagulat na balita ang natanggap niya. Ang geologist na si Karl Ruprechter na kasama nila sa kanilang expedition ay hindi pala tunay na geologist. Sa halip, isa siyang globally wanted criminal na hinahabol ng Interpol. Ang taong pinagkatiwalaan nila para dalhin sila sa loob ng mapanganib na kagubatan ng Amazon ay isa palang kriminal. Pagkatapos ng 3 linggo at kalahating pakikipaglaban sa kagubatan, gutom at takot, may naramdaman si Yossi na tila kakaiba. Tahimik ang paligid habang siya'y nakaupo sa gilid ng ilog. Pagod na pagod at halos nawawalan na ng pag-asa. Sa gitna ng katahimikan, may narinig siyang mga yabag na dahan-dahang papalapit. Inisip niyang baka guni-guni lang ito dahil sa matinding pagod at gutom. Pero unti-unting lumalakas ang tunog hanggang sa may maaninag siyang mga tao sa di kalayuan. Dahan-dahang lumalapit. Hindi siya makapaniwala nang mas luminaw ang mga mukha. Napagtanto niyang mga lokal ito. Kasama nila si Kevin, ang kaibigan niyang hindi sumuko sa paghahanap. Hindi na siya halos makilala ni Kevin. Si Yossi ay payat na payat, sugatan at halos wala ng lakas. Pero sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw: buhay si Yossi. Gaya ng iba, hindi lubos na naisip ni Yossi kung gaano kahirap at kadelikado ang haharapin niya sa kagubatan. Ang mahalaga ay nalagpasan niya ang bawat pagsubok, kahit gaano pa ito kabigat, at ligtas siyang nakalabas mula sa mapanganib na Amazon. Ang ibang pares na humiwalay, sina Karl Ruprechter at Marcus Stam, ay hindi na muling nakita o narinig pa. Sa kabila ng isinagawang search and rescue mission para matagpuan sila, walang kahit anong bakas ang natagpuan tungkol sa kanilang kinaroroonan. Nakakatakot isipin, pero maaaring nawala na lang sila sa loob ng malawak at misteryosong kagubatan ng Amazon, at ito ay nananatiling isang misteryo. Sa pagbalik ni Yossi, isinulat niya ang kanyang karanasan sa isang memoir na Jungle, A Harrowing True Story of Survival. Ang librong ito ay puno ng detalyadong kwento ng bawat oras ng laban niya para mabuhay at nagsilbing inspirasyon sa maraming tao. Nagtapos din si Yossi Ginsburg sa Tel Aviv University sa Israel na may mga degree sa Jewish Philosophy at Business Administration. Pero hindi doon natapos ang kanyang adventures. Gustong-gusto ni Yossi makilala ang mga kultura na malayo sa modernong mundo. Kaya tumira siya ng 3 taon sa disyerto ng Sinai kasama ang mga Bedouin. Bumalik din siya ng 7 beses sa Sahara para makaranas ng iba't ibang expeditions. Isa siya sa unang tao na nakarating sa mga malalayong isla ng Carteret Group malapit sa Papua New Guinea at inampun siya ng komunidad doon. Pero sa kasamaang palad, lumubog na ngayon ang mga isla na ito dahil sa pagtaas ng tubig dagat. Noong taong 2000, ipinagdiwang ni Yossi at ng kanyang fiancé ang bagong taon doon bago tuluyang nawala ang mga isla. Hindi natapos ang adventures ni Yossi. Noong 2016, nagsimula siya ng bagong tradisyon. Isang beses sa isang taon,
Sumasama siya sa isang grupo ng mga biyahero para sa kakaibang expeditions. Ang unang expedition ay sa Bolivia, mula sa mataas na lugar ng Andes pababa sa Amazon, gamit ang isang mas challenging na daanan. Tapos, naglayag sila gamit ang mga canoe at rafts sa Madidi Valley, kung saan itinayo ni Yossi ang Chalalan Resort kasama ang Uchupiamonas tribe noong 1995. Totoo nga ang kasabihang, "What doesn't kill you makes you stronger," no? Ngayon si Yossi Ginsberg ay sobrang successful na sa iba't ibang larangan. Isa siyang international businessman, best-selling author, at matapang na adventurer. Siya ang nagtatag at naging arkitekto ng ilang makabagong proyekto tulad ng sikat na social mobile app. Aktibo rin si Yossi bilang tagapagsalita para sa mga indigenous people at sa pagtatanggol sa Amazon Rainforest. Bukod dito, siya ay ambassador ng Shalva.org para sa mga batang may special needs at madalas siyang nagbibigay ng libreng talks para sa komunidad para magbigay ng hindi malilimutang aral at inspirasyon. Tandaan, hindi sa bigat ng pagsubok na susukat ang tagumpay, kundi sa tapang mong harapin ito. Kahit gaano kahirap ang sitwasyon, kapag pinili mong lumaban at humanap ng solusyon, may liwanag na naghihintay sa dulo. Sabi nga, when you feel like quitting, think about why you started. At kapag nagtagumpay ka, huwag kalimutang ibahagi ang iyong kwento. Dahil kung nakaya mo, makakaya rin nila. At huwag kakalimutan, para makasurvive ka sa gubat, manood ng James Bond movie. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.